Hello, sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming umiinom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta, sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan. So, minsan may struggle pero naman kasi Pilipino naman. So, mas magaling ang Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So, how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha ulit na miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kiniklex yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Ubus na ang energy, recharge ka muna dito! Lobat na nga, wala pang love life. Good afternoon, Bangga! Kung inaantok na, kami ang kaping gising sa'yo! Maghapon na tayong magkasama, pero di nakakasawa! Clingy yarn. Bawat oras, bawat minuto, bawat segundo, bawat hapon. Good afternoon, Bangga! Kami. Number 1. Kami ang Energy FM mo. Good afternoon, Bangga! Good afternoon, Bangga! Ultrasonic Broadcasting System Incorporated. UBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy! Same, pero iba. Same, pero iba. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan. Walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Kaya't tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Mga
Mga pangga, paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang Believable Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. Believable Story, mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ng sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi andito na ako eh, naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you Lord! Believable Stories. Kwento, Buhay. at tagumpay Inspirasyon sa bawat kwento. Believable Stories. Mga pangga, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang tirada. Tuwing Webes, mapapakinggan na natin ang kwento ng inspirasyon mula sa MX3. Dito ako, Believe. Simula at pangarap. Isang medtech by profession na kalaunan ay tinawag sa mundo ng pagluluto. Taong 2005, nang una siyang matutong mag-bake. At mula noon ay tuloy-tuloy na ang kanyang pag-aaral at paghasa sa sining ng pastry at culinary arts. Pagsubok at pagbangon. Hindi naging madali ang kanyang buhay, lalo nang sabay na mawala ang kanyang mga magulang. Nagkakaroon siya ng katanungan sa Panginoon. Ngunit sa halip na sagot, payakap ng Panginoon ang kanyang naramdaman. Doon niya unti-unting natutunang magpatawad, magpahinga at magtiwala sa kalooban ng Diyos, na kahit sa gitna ng pagkawala, may plano pa ang langit. Gabay at pundasyon. Ngayon, mas matatag at payapa na ang kanyang buhay. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, nanatiling buo ang kanyang pananampalataya. Patuloy siyang pinagpapala sa kanyang negosyo at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang dating pusong wasak ng dalamhati ay ngayoy pusong puno ng kapayapaan at pasasalamat. Sandigang banal na salita. Lord, let your will be done. Matthew 6:10. Mga pangga, nang mawalan ng lakas, sandigan ng Diyos ang naging wakas. Makakasama natin ngayon, gandang kara, si Chef Jojo Javier. Magandang hapon po. Good afternoon sa lahat ng nakikinig dito sa 106.7 Energy FM. Wow. Ayan. Kamusta po kayo? Kamusta? Mabuti naman po. Okay naman Mukhang po. kinakabahan kara si Oo nga, okay lang yan. Si Chef Jojo, no? Alam mo, nung marinig natin yung salitang chef, parang gusto nating makatikim agad. Yes. At gusto ko rin magpaturo sa kanya. Na magluto? Na Hindi ka ba magluto. marunong magluto? Yung mga luto ko, ako lang yung nasasarapan eh. Ah. Gusto ko yung lahat, di ba? Pero merong ano dyan eh, kasabihan eh. Totoo po ba yun na kapag ikaw yung nagluto, mas konti yung kinakain mo? Tama. Bakit po kaya? Oo nga. Syempre, gawa mo na, ikaw pakakain. Parang gano'n. Naku, ba't parang iba sa akin, Chef? Yung friend ko, Ano? naku, lumobo. Libre kasi. Libre. Tapos parang wala na natira doon sa pinaglutuan niya. At saka 'di ba kapag kayo po yung nagluluto tapos nakikita niyo ine-enjoy tsaka kinakain talaga nila, yun yung busog ka na doon eh, yung pakiramdam na ay nasarapan sila. Actually, more on ako cakes and pastries. Ayun po ang Tapos yung specialty ninyo. catering. Naku, yun pa naman yung mga gusto natin. Sa mga eh. hindi nakakagutom Ako, to. nagutom ako. Sa mga cakes po ano ang ano nyo? Lahat. Customized cake, Lahat? specialty cakes, dessert buffet, lahat yan ginagawa ko. Ay, wow. At mahirap gawin yung cake kasi sa baking may tamang pag-iintay at Exact. timpla. Timpla, Exact, tama. exact Oo. measurement. Eh, di ba yung mga yung mga ibang mga pangga natin ayaw nang masyadong matamis, Ay, di ba? Oo. Tamang timpla talaga, no? Tsaka Tama. siguro may kasamang pagmamahal din. Ang Ay, totoo po ba yun? Ito isa pang kasabihan na kapag depende raw sa mood nung nagluluto yung kalalabasan ng Nako. pagkain. May Parang ganun po ba? Parang ibig sabihin mo kapag food ang malungkot, sawi sa Medyo, pagkain, may mga bad may trip mga ka, bad medyo. trip ganon. Actually, Nangyayari yun. naranasan ko yun nung sa cake.
So totoo naranasan ko nga. siya, ang pangit lumabas ng cake. Ano po nangyari? Kasi Naging parang maalat ano po. eh, Hindi po ang siya pangit naging na itsura niya kasi customized cake, kaya i-design mo yung cake. Ah. Wala ako sa mood. Ang pangit na itsura ng cake. So may Kasi effect wala ako sa din mood. yun. May Wala, effect. Siguro sa tingin ko, chef, hindi lang naman siguro sa pagbebake din. Maging, siyempre sa trabaho din. Trabaho. Na-apply natin yan eh. Pag wala ka sa mood Wala mo. ka sa mood. Nasa mood ka ngayon. Ay, ikaw. Kailangan natin lagi pag nasa mood. Tayo, tayo, trabaho, dapat tayo, siyempre, maging ano tayo. So, Energetic. Chef Jojo, ayan. Ano po ang probinsya ninyo? Actually, dito na ako sa Taytay, Rizal. Lumaki. Uy, Lumaki. Taytay, di ba? Ikaw din? Taytay ka ba? Si Sheena yun, Si partner. Sheena pala yun. Parang Nalito na ako. Hindi kasi lahat kayo pa East eh. Rizal pa rin naman, Rizal. Doon na ako pinanganak. So kamustahin natin? Kamusta naman po kayo nung kabataan ninyo? Yung normal. Kabataan ko, normal na normal. Larong kalye. Yung talagang walang gadget. Talagang umaga pa lang, nasa kalye ka na. Pagkakain mo ng tanghalian, labas ka uli. Tapos minsan tumatakas ka Tatakas ka, patutulugin ka, di ba? Ayaw mo matulog. Ilang taon po kayo niyan? Ay, maliit pa, bata pa talaga. Tumatakas 7, na kayo? 8, ganyan, para lang makapaglaro. Tulog-tulugan. Kunya, natutulog ka kasi patutulugin ka eh. Kunyari, tulog ka. So, ginagawa ng Nagtutulog-tulugan kayo. Kikilitiin yung paa mo para titingnan kung totoong tulog ka na. Siyempre, titiisin mo. Kunyari, tulog ka. Gano'n kayo stricto ang parents nyo? Hindi naman stricto, kaya lang kasi working naman yung parents ko nun. Ano ang trabaho nila? Daddy ko sa before sa Pilipinas Life Assurance Company na naging Ayala Life. Before. Yung mother nyo? Mother ko, siya sa Makati Sports Club, parang purchasing. Ilan po kayo magkakapatid naman? 5. Pang ilan po kayo? Bunso. Bunso. Totoo po ba na pag bunso favorite? Yes. Yes, agad! Hindi, tsaka pag bunso daw, laging siya nasusunod. Long tail ako sa mami ko. Long tail. Ayoko nawawala sa paningin ko, umiiyak ako. Bata pa ako, ganun na. May mga lalaki kayong kapatid? Ilan po? Dalawa. Dalawang lalaki, tatlong babae. Talaga pag nawala mami ko, pagising ko, ngangawa na ako. Umiiyak na ako. Baka mami pala kayo. Tsaka dapat, siya yung pinakamay magandang laruan. Ganun ba yun? Pag bunso? Ang yung bunso, ganito, papalengke, punta sa palengke, syempre sasama ako para makabili ako ng sagugulaman. Yung mga gusto mo. Yung mga gusto ko. Tapos pag bibili kami choknat, sila hati-hati sa dalawang supot, ako may sariling isang supot. Kaya ikaw sumasama, no? Para yung balot akin. Ganon. Pero bakit sa amin yung bunso yung ng mga tira-tira? Sa damit yan. Yan, totoo po sa sa damit. Di ba? Sa Kasi yung damit. pinaglumaan, syempre, pare-pareho kayong babae. So, na-experience ko po yun. Sa damit. Taga-salon ng mga damit. Nakakaingit ko yung dalawa. Ay, wala. Diba, Ay, only child. Only child ako. Ako isa lang anak ko. Pero ano po, di ba, parang yung bilang naging isang anak, kadalasan puro kapitbahay kasama eh. Ayun, Di ba? Kapitbahay. Barkada. Tama. Ay, nako. So, kumusta naman po ang childhood nyo habang lumalaki kayo? Ano po yung mga dreams ninyo? Ay, naku, babaw ko lang dati. Sabi ko, gusto ko maging teacher. O kaya gusto ko magkaroon ng sariling sari-sari store. Ayun ang pangarap nyo noon. Gusto ko nagtitinda. Bakit po teacher naman? Wala lang, parang siguro dahil normal na nakikita ng bata, teacher araw-araw, pumapasok sa school. Gusto nila, gusto ko maging katulad ni Teacher Chuchu, ganyan. Pero pag nasa isip mo. Ang parents niya walang pangarap sa'yo na parang, paglaki mo, wala, gusto ko. hindi. So, ikaw lang talaga. Hindi, wala silang. Hindi katulad ng mga panahon ngayon. Oo, ngayon. Oo, alam niyo yan. Anak, gusto ko maging contractor ka. Oo, diba? Ay, contractor talaga. Ayun, maganda. Ito maganda ngayon eh. Tama. So, nung college na po kayo, ano po yung course na tinake ninyo? College ko actually, aksidente lang. Hindi ko talaga, yun ang course gusto ko. Ang gusto ko sa nursing. Nung nag-apply ako sa school, baba daw, hindi daw pwede yung NC. Di ba may NC pa before? May cut-off ang nursing kasi mataas ang demand ng nurse before. So, mataas ang cut-off nila sa NC, parang 80. Ano lang ako, 75, hindi ko lang ng 5 points. Hindi ako tinanggap. Sabi ko, miss, anong pwede? Gusto ko yung walang math. Walang math, sabi ko ganon. Sige po, na lang, medtech. Sige po, medtech. Exam ako medtech. Pagdating ko ng medtech, 6 ang chemistry. Ay, ang dami. Tapos may algebra, may ganon-ganon, trigonometry, physics, ang dami pala. Ay, nakaligtas ka na. Napasubo. Saan yata ako nahirap? So, ibig sabihin, habang nag-aaral po kayo, hindi nyo ganun kagusto yung course ninyo? Gusto ko field ng science. Okay naman kahit sa na inyo. Basta field of science. Kaya tinanggap nyo na rin siya? Minahal ko na rin kahit ayaw ko. So, tinapos ko naman siya. So, paano naman po nagsimula yung pagluluto? Saan siya pumasok? Oo nga. Ang layo, no? Kaya nga parang shift to pagka-graduate ko ng medtech,
hindi naman ako nag-work as medtech. Nag-board exam ako eh. Sa kasawi ang palad, tigok, baksak. Sa board exam. Hindi na ako umulit. Ayoko na. Sabi ko ganun, gusto ko mag-work. Gusto ko work. Nagkuha lang muna ng mga experience, mga short experiences lang. Puro sales. Kasi gusto ko talaga sales, benta, salta. Hanggang sa marketing professional, kotse, binibenta, gano'n. Hanggang sa nauwi ako sa, yung linya ko na yon, medical equipment sa hospital. Yung ginagamit ng medtech na machine. Doon, yun ang ano mo talaga. Yun ang binenta ko, yung worth 3 million, 2 million, pinakamura, mga 500,000. Malaki din, ha? Oo, yun yung mapangkuha pang-check sa dugo, mga machine yun. Doon ako napunta. Tapos paano po naging napunta sa baking? Nag-resign na ako. Wala na, hindi na ako nag-work 2000 kasi nag-OFW ni husband ko noon. So ngayon, meron akong friend na nangangailangan ng pera. So imbis na mag-utang siya sa amin lahat, gumawa siya naggawa siya ng group of yung kami, kunya 10 kami. Magbabayad kami 500. Tuturuan niya kami mag-bake. Sa bahay. So through a friend, yun yung nag-ano sa inyo. Nag-demo lang siya, ganito, parang siguro mga 5 recipe yun. Chocolate cake, cookies, madali lang, basic. Tapos noon, hindi, natuwa naman ako, sinubukan kong gawin sa bahay yun. Practice hanggang sa ma-perfect mo. Pinapatikim mo sa kapitbahay, ay ba't ang tigas, ulit. Hindi masarap, ba't ganito, sobrang tamis, gano'n. Ulit ka uli hanggang sa ma-perfect mo. Sabi ko parang may umu-order na unti-unti. Bibili ng brownies. Doon nag-start. Doon na nag-start yung cookies. Syempre, alam mo yun na ibenta ko, chocolate cake, ganun lang. Hanggang sa, lagi na ako nag-aaral pag may extrang pera. Pero di ba hindi biro kasi ang ang capital doon? Oo, mahal din Sobra. Kaya nga, pag may nag-order, ipunin mo yung pera para maka-enroll ka naman ng ibang aral. So continuous learning din talaga. Until now, nag-aaral ako. Kahit nag-chef na kayo? Oo, nag-aaral pa rin ako. Pag kunyari, parang gusto ko itong iluto. Parang gusto ko Mediterranean cuisine, parang ganon. Ay, wow. Nag-aaral ako ng ganon. So, nung tinatry niyo po magluto noon, naisip niyo ba na, ito na yung bago kong karir? Parang hindi pa masyado. Mas more on ako, bake. Gusto ko bake. Parang ina-enjoy nyo lang, hobby lang. Enjoy ko lang, hobby lang. Hindi siya para maging bread and butter. Walang ganon. Magkano kinikita nyo? Nung time na... Okay lang na pambili ng ng gamit. Pagka medyo nakakaipon ka gamit, minsan nga umuutang pa ako, alam mo yung sa credit card. Para lang maipon ko yung gamit, makaipon ako ng gamit, makapag-tuition fee ako, pag may pera, tuition fee ako, enroll ako sa ganito. Hanggang nag-decide na ako noong 2009, totoong school na. Totoo na. Oo, yung na talaga, may diploma ka. Ganun. Bakit niyo po bigla naisip yun dahil in-enjoy nyo? Parang kailangan ko level up. So, ibig sabihin, sa utak po ninyo, iniisip nyo na pwede ko tong karirin Eto na, pwede ko nang karirin. Pwede kong gawin kasi business. Kasi kumikita na ako, gumagawa na ako ng mga cake. Hindi ba nagtampo yung kaibigan nyo na nagturo sa inyo na, ano ba yan? Hindi na kayo nag-ano sa akin, nag-enroll. Di ba? Lagi ko na sinasabi, thankful ako lagi sa'yo dahil sa'yo, na-discover ko doon nag-start eh. Oo, pwede pala. Mahilig mo sa pag-bake. Meron pala akong passion para sa baking. So, naramdaman niyo po na parang ito na yung calling ko sa pagluluto na pala ako. Doon na pala. Doon na nag-start. Wala na akong ibang naging work, kundi ganun lang. Bake. May dumating ba sa punto na, syempre, may mga masiselan na mga kliyente? Meron, mga masusungit. Ano yung matindi na experience mo? Worst experience sa ganyan? Meron siya, nag-order siya sa akin ng, kunyari, carrot cake, ganyan. Kaya gusto niya pick upin ng 5 a.m. Ang aga nun, ha? Hindi naman pwede yung ikaw ay masusunod. Meron din akong oras na nag-o-open ako ng 9 a.m. Sabi ko, sana kinuha mo na lang day before. Kung ganyan kaaga yung pick up time mo na 5 a.m. Wala naman kaso, pero huwag naman yung 5 a.m. and 6 a.m. Sleeping beauty pa ako ng gano'n, no? Totoo. Huwag gano'n. Puyat na puyat. Pinagpuyatan ko nga. Tapos sabi niya, sige, cancel na lang. Sige, cancel. Sino tinakot mo? Palaban pwede ko to ibenta. Mabibenta ko to. Pero hindi ka na makakaulit sa akin. Kumbaga, X na. Kaya lang kasimple. Hindi na po kayo makakaulit sa akin kasi pinaghirapan kong gawin yan. Pero meron po ba kayo nag-experience na nagreklamo sa lasa or food? Yung usually naman yung lang, yung kunwari sobrang tamis. May ganun na. Kasi di ba meron namang tao na mahilig sa matamis. Meron mga tao na konting tamis na pero tamis na siya. Pero totoo, hindi naman masyado matamis. Depende kasi talaga sa taste buds ng bawat tao. Kunyari sa akin, okay naman yung lasa. Kasi ayoko rin na matamis yung pinaka-cake Kasi tatamis pa yun sa icing pag nilagay mo pa ng icing. Para pag ganun, binabalik nila, papalitan mo? Hindi naman. Parang ang ginagawa ko lang, sige po, pang noted na lang po kasi hindi naman
po pare-pareho ng panlasa ang mga customer ko. Kung sa inyo po ay sobrang tamis. Pag binawasan ko to, baka naman sa iba, sabi, ang tabang naman, parang wala nang lasa. Para standard. Standard yung lasa, yung tamis. Pero that time, kumbaga, okay naman, wala naman. Umorder naman siya. Babawasan mo na sa next time, alam mo na. Alam mo na yung gusto niya. Ino-note mo na lang, ito yung taong ayaw na matamis. Nung naging chef po kayo, may asawa na po kayo noon? Ay, opo, may anak na ako. Noong time na yon. Ilan po ang kids ninyo? Isa lang. Ilan taon na po ngayon? 23. Lalaki, babae? Babae. Kakagraduate lang niya last year. Ng cum laude. Ay, wow! Saan school po? Ateneo. Ay, wow! Ay, nakaka-proud pag ganyan, no? Scholar. Ay, ang galing. Pero 50%. Ay, okay diba? na. Okay na po yun. Yung aking anak. Laking bagay ng... Swerte nyo din po pala sa anak ninyo, ay, di ba? Sobra. Laking tipid nun. Correct. Sana nakikinig siya, kaya lang wala. Nasa Cebu. Hindi po, mapapanood pa rin po tayo niya kasi meron tayong... At saka pwedeng i-replay sa YouTube. Meron tayong team replay. Yan. Alam mo, yung anak ko, ang tagal niya bago nag-work 1 year. Ito na isa na sa yung lahat ng in-applyan niya kasi gusto niya publishing, kasi creative writing. Gusto niya maka-work siya, gusto niya magsulat. Siyempre, yun yung course niya. So, may mga publishing siya na in-applyan, lahat yung reject. Parang every time na nare-reject siya, umiiyak siya. Mama, bakit gano'n? Nawawalan siya ng tiwala sa sarili niya. Ang sinasabi ko, okay lang yun. Sabi ko, pagpe-pray mo lagi kay Lord. Kasi, malay mo, merong mas nilalaan sa'yo si Lord na better, na mas maganda. Sabi ko sa kanya gano'n, huwag kang iiyak, kami nga. Siyempre, kukwento mo na naman yung panahon mo nung, kami nga, kung ayaw mo, di wag mo. Hanap kami uli. Actually. Diba? Ang dami-dami dyan. Ikaw, wag gano'n. Siyempre, iba na yung kabataan ngayon. Iba na yung thinking. Iba yung generation nila. Iba sa atin. Yes, madamdami sila. Sensitive. Kaya, sa kayang paraan ko na pag-explain na wag ka madidepress sila. Madali silang madepress yung mga kabataan. Parang, pag na-reject sila, parang katapusan na ba ng mundo. Gano'n. So ngayon, nagka-work na siya, government. Ayoko na sabihin, bawal. Mukhang, sige pa, wag na natin. At least na, kumbaga, stable na yung maganda na yung ano niya. 1 week, sakto 1 week today. Congrats. Oo, galing. Sabi ko, dyan ka dilagay ni Lord kasi nireject ka dun sa 3. Sabi ko sa kanya, isipin mo yun. Tapos ito dumating sa'yo bigla. Walang kaabog-abog, pinatawag, ganyan. Interview. At saka ang buhay, hindi natin alam minsan. May mga surprises, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Kasi kagaya po sa inyo, ang layo from Bedtech. Ngayon, chef kayo, di ba? Hindi mo talaga masasabi kung ano yung para sa'yo minsan. Diba? So ngayon, ine-enjoy nyo naman po yung pagiging chef. Oo. Kasi yun na yung yung kinabubuhay namin. Yun na talaga ang bread and butter. Yun yung pinang ko sa mami ko. Pambili ng gamot. So bali, gano'ng katagal na nag-bake kayo? Oo, 2005 pa talaga ako nagbe-bake. Hanggang sa, yung talagang na-establish talagang totally na tumatanggap ka na ng malalaking order, 2010. Tagal na rin pala. Tagal na. Dekada na. Ang mister ninyo, tinuturuan nyo rin? OFW siya ito. Yan, ito po. Ayan, dumating na, sabi ko na 2010, tag-establish na, tapos 2013, binauwi ko na siya. Sabi ko, kung ano na lang yung meron tayo, kasyahin na lang natin. Kasi mahirap yung mag-alay, 13 years. Oo nga. OFW. Tapos lalo na, nag-iisang anak. Hanapin yung ako lahat yun. Hatid sundo. Tapos may pasyente ako, daddy ko noon. May cancer, daddy ko eh. Nagka-cancer ang Nagka-cancer daddy ko, 2011. So, kamusta ano niya, that time? Ano siya noon? Rectal cancer siya eh. Tapos, inoperahan siya, sinarado yung puwet niya eh. Rectal eh, sarado. Nilabas yung bituka. Meron na siyang colostomy bag for life hanggang sa nawala siya. Ano to? Magkalayo kayo ng bahay? Doon ako, kasama ko sa bahay. Sa isang bubong? Yes, simula nung bata ako sa tumanda ako hanggang sa namatay sila. Kasama mo? Kasama ako sa bahay. Ako'y nakatira sa kanila. So, gaano katagal po nakipaglaban sa cancer yung daddy niyo? 2011, namatay siya 2019. Kasi nag-record. 2011 to 2019. Medyo matagal-tagal din pala. So, ang tagal na nakikipaglaban sa sakit na yon. Pero gumaling naman siya. Kasi nag-okay siya eh. Hanggang bumalik ng 2018, naging napunta sa lungs. Ganun talaga eh, bumabalik. Pero ang hirap po nito, no? Lalo na pag sa pamilya natin ay may magkasakit, lalo na magulang natin. Hindi biro yung gastusin yan. Ay, oo. So, paano anong mga discarding ginawa nyo? Di ba, ilang kayo magkakapatid? 5. Kasama nyo rin ba sa... Hindi, ako lang. Nakahiwalay po sila? Lahat sila malayo. May mga pamilya na rin? May pamilya. Okay. Yung sa daddy ko, madaming tumulong kapatid sa abroad.
Okay Sinagot nila lahat. Ayaw ng daddy ko magpa-opera. Antayin na lang daw siyang mamatay. Gano'n. Ayaw niya kasi alam niya malaki gagastusin. So, hanggang sa pinuntahan siya talaga nung doktor na cancer surgeon. Pinuntahan talaga siya sa bahay, in-explain, pag hindi ka nagpa-opera, lalaking tiyan mo, lalabas yung dumi mo sa bibig, anong gusto mo? Kasi barado na po yung puwet Mas lalala talaga. Lalala, di na lalabas sa puwet So, kailangan talaga mag-operahan siyang operahan. Tanggalin, sarado, ilabas yung bituka. Yung rectum pala, nilabas yung rectum. So, after po the operation? Yun na siya. Wala na, dito na siya nag-ano sa bag, sa colostomy bag. Parang supot siya Opo. Ako, nililinis ko yun everyday. Kayo ang tumutulong talaga ako sa naglilinis nun. Asan po yung mami nyo that time? Sa bahay, hindi niya kaya. Una, mama, hindi ko kaya. Kasi ano yan dumi, syempre. Tapos parang tosino yun yung rectum. Para siyang tosino na ganyan. Di at tapang niyo po pala. Syempre nakikita niyo yung daddy niyo naghihirap, tapos kayo pa yung naglilinis. The everyday, ano din yun sa inyo? Ay, oo, Sampal din yun, sakit. Sobrang hirap kasi may maliit pa akong anak That time? Tapos pag gigising ako madaling araw para magpalit ng bag kasi puno na yung bag niya. Kasi pag yun napuno, pwedeng sumabog, kakalat, dumi, ganun. Mahirap. Never kayong nag-ano ng nurse or para may Hindi, magbantay? wala. Ako lang yun. Tapos, sabay mo yung sa anak mo, yung nagbe-bake ka, konting kita, ganun. Iba yung Iba yung... Fulfilling sa akin yun kasi, yun yung way mo para ibalik mo yung servisyo nila sa'yo. Gratitude. Ganyan tayo mga Pinoy. Yes. Actually, tayo mga Pinoy. Hindi naman nila hinihingi, kusa akong minibigay. Pero paano mo nila kasi yung loob mo? Kasi syempre nakikita mo yung parent, yung father mo na hindi... Hindi naman siya ganun dati, di ba? Mas biglang ganun kailangan niya ng tulong. Hindi naman siya magsalita. Kailangan niya ng tulong kasi hindi niya kaya. Saan po kayo humuhugot ng lakas ng mga panahon? Syempre, tatawag ako sa asawa ko, ganyan. Hindi ko na mahirap, umiyak ako. Mahirap. Dasal ka, Lord, sana makaya ko, ganun. Minsan ba, nagtanong ka na bakit? Para feeling mo ikaw lang. Wala kang kasama. Kasi ako lang Bakit po? Nasaan po yung mga kapatid nyo nung mga time na yun? Pumupunta lang sa bahay weekend. Pero tumutulong naman po sila? Hindi nila kaya magpalit ng ganun. Ako lang. Never ka ba nagtampo sa kanila? Meron. Isipin mo, di ba? Ikaw yung bunso Tapos, yung mga nakatandang kapatid mo, never nila nakita yan or... Oo, kasi... Nakita kung gaano kahirap ang magbantay, nag-chemo daddy ko Yun, parang 6 or 8 session, chemo. Tapos, 21 days radiation. Ang kasama niya sa chemo, ako, mami ko, kuya ko. Yung kuya ko hindi nawawala yung pangalawang kuya ko. Yung lagi yung sumasama. Tapos may anak pa ako na nag-aaral. So pag hindi ako pwede, kuya ko sasama sa radiation. Kasi ang radiation, 5 minutes, lang yun 1 minute lang. 1 to 2 minutes, i-ano lang sa tatapat. Tapos na, pero mas matagal pa yung pinila mo. Paghintay mo. Pero radiation itself, procedure 1 minute lang. Pero at least kahit paano, andyan yung brother ninyo? Oo, yung brother ko, yung pangalawa. Sa inyo. Pag hindi ako pwede siya magdadrive, dadalhin mo. Kasi, ang hirap din ng parking Tapos, isi-wheelchair mo. Bababa mo sa kotse, wheelchair mo. Tulak mo ganun. Hindi lang pwede mami ko lang. Kailangan 3 kami. Nung mga panahong yun po, anong sinasabi ng daddy nyo sa inyo? Hindi siya masalitang tao, pero alam ko na-appreciate. Ganun naman usually ang mga tatay. Opo. Nakapagsalita pa ba siya nun? Oo. So, hindi ba dumating sa punto na sinabi na, nasa yung mga kapatid mo? Ba't ikaw lang? Hindi masalita ang daddy ko Hindi mareklamo? Kaya ang nanay nyo? Ewan ko, siguro sa kanila, sa isip lang nila. Kung alam naman nila kung ano yung pwede maitulong. Financially, kumutulong naman yung kuya kong pangalawa sa parents namin, even before. Tapos yun ngayon, nag-chemo, nag-radiation. Siya yung kasama ko. So sa tagal po ng panahon na ginagawa niyo yung pagtulong sa magulang, dumating po ba sa point na pagod na ako? Napapagod pero kinakaya. Kailangan kasi wala namang iba gagawa. Kumbaga sa mindset niyo, hindi ako pwede mapagod kasi ako lang Hindi pwede. Kasi may anak ko. Hindi pwede. Yung daddy niyo po, dumating po ba sa time na ayoko na, susuko na ako? Ay, hindi naman. Matapang naman siya. Masipag siyang mag-chemo, mag-radiation, uminom ng gamot, tapos pag kailangan salinan ng dugo, ko-confine, ganun. Tapos yung 2011 yun, na mami ko 2014, brain. So, halos magkasunod. Brain tumor mami ko nun. Yun talaga, wala kaming pera. Kasi
Yung gastos di ba? Galing sa ano pala? Bunoksan yung ulo ni mami nun. Yung nangyari po dun sa tatay nyo, in a way, kahit paano may idea kayo kasi unti-unti kayo nakikipaglaban na possible na mawala sa atin si daddy. Kumbaga medyo tanggap nyo kahit paano. So nung dumating po yung araw na nawala siya, paano nyo po yun tinanggap? Ay, naku, nung si daddy, nasa hospital siya nun na-confine siya ng February 17. Confine. Sabi niya, Monday yun. Tuesday, sabi niya, nakapupo na ako. Kasi parang nagkakaroon na ng bara. Parang nagbubuhol-buhol na yung bituka niya dahil nga sa sakit niya, sa cancer niya. Hindi niya alam na may cancer siya. Na bumalik yung cancer niya. Akala niya okay na. Hindi niya alam yun. Parang nagkaroon ng komplikasyon na. Komplikasyon na. Ano po yun? Hindi niyo talaga pinaalam hindi ko sa sinabi. kanya? Ako na, nag-decide. Sabi ko, hindi ko na sasabihin. Kasi nagpa-PET scan kami ng December. Doon lumabas yung metastasize yung lungs. Pero ang kagandahan nun, yung cancer niya sa lungs, hindi siya para pahirapan yung mahirapang huminga. Di ba ganun yun? Mag-oxygen. Hindi siya dumaan sa ganun. Yun naman ang pinagpasalamat ko kay Lord na hindi siya napahirapan ng ganun. Yun lang yung sa hospital na yun. Nung nasa hospital siya, Tuesday, nakapupo na. Sabi niya Tuesday, ayusin mo na yung bill ko. Uuwi na ako sa Thursday. Pwede na daw ako umuwi. Umuwi siya, uwi na. Wala na. Tapos yung araw na namatay siya. Pag-uwi niya? Thursday. Hindi, time na uuwi na siya. Pauwi pa. Thursday siya namatay. So, hindi na siya umabot sa bahay? Hindi na. Doon na sa hospital. Wednesday nangyari, nagkaroon siya ng alam mo yung ano lang siya, pinagpawisan lang siya. Simple nung ano niya, nung atake niya. Pagkabanyo, pagkaupo, ayun na, parang pinagpawisan na raw, sabi nung bantay. Kasi umuwi na ako, kasi ako yung nagbantay day before So, kailangan uwi mo na ako dahil kinabukas ulit ako. Bawi ng tulog. Bawi tulog. Di, yung sinabi nung tao namin, yung kasambahay namin, si daddy, parang nahihilo, parang ganon, pinagpapawisan, ganon, punta ka na. Hindi, punta ako, yung pala, cardiac arrest na yung nangyari. Fatal. Fatal. Talagang inanuhan siya. Hindi niya alam na cardiac arrest siya, pero nung pagdating namin, may pa siya, may wisyo ba. Pero nakita ko yung kuko niya, iba na kulay. Naabutan niyo pa po siya? Naabutan pa. Nakapag-usap pa kayo? 11 p.m. yun nangyari. Hindi na siya nakakasalita, lang siya, parang pikit lang, didilat lang siya, ganun lang. Kasi nilagyan na siya agad ng in-incubate. Ano ba yun? Yung intubate. Yun. Tubo? Tinubuhan siya. Tinubuhan siya agad nun para tulungan na makahinga. Pero yung blood pressure niya, hindi na umakit yun. 40, 60-40. 40, tapos magbababa 30. Wala na, hindi na umakit yun kahit anong turok. Sabi ko, ito na yun. Sabi ko gano'n. Tapos nagkaroon siya ng nag-cardiac ulit. Pangalawa, ng madaling araw. Re-revive. Pinalabas. Ay, pinalabas kami nung mga nurse. Sabi ko, ay, hindi ako lalabas. Ayoko. Sige, buhatin niyo ako. Nagtupasay ako sa sahig. Sige, buhatin niyo ako. Kaya niyo ako buhatin. Pinanood ko nire-revive. Kasi baka mami, hindi revive Ikaw lang yun nandun? Hindi mo tinawag yung mga Hindi, ako lang. Hindi nila kaya. Hindi nila kaya makita yun. Ako may kaya ganun ko yun. Kasi ako, medtech ako. So, sanay ako makakita ng mga ganun. Kasi siya. Since day one kasi kasama mo na. So, ibig sabihin, na-witness nyo po? Na-witness ko yun, yung nire-revive. Oo. Yung nire-revive siya, may nilalagay pala yun sa ilalim pampatigas para pagka ginano, hindi siya lulubog sa kama. So, pero kahit may pangpatigas, nakita mo lumulubog pa rin siya. Sa sobrang lakas ng pressure dito. Ang tanda na nun, siyempre brittle na yung buto. Siguro baka may bali na si daddy. Di na-revive. Nagkaroon ulit ng konting ganon. So sabi ko, kinuusap ko na yung isa kong kuya, yung pangalawa. Sabi ko, kuya, pipirma na ako ng So alam niya na. Wala na, tama na. Pag isa pa, tama na. So pumirma na kayo nun. Ako pumirma sa ganon. Nakita nyo na kasi siguro na hindi na kaya eh. Hindi kaya. Kahit anong gawin Ang hirap, yung lumulubog yung ganito. Kahit ang tigas-tigas ng ilalim. So talagang wala nang pag-asa siya nung time na yun. At tanggap nyo na? Hindi. Parang hindi alam pa mo, rin. you will never be ready kahit alam mo na di ba? Hindi ka pa rin talaga magiging ready. Ang sinabi ko na lang, paano si mami? Ikita niya to, nag-iwalay sila ng gabi, lakas-lakas si daddy. Tapos ito na, pagdating niya, ganito na. Ito na. Sabi ko, umaga na alas 6, magpatawag na ng pare para ma-bless. Siyempre si daddy ko, nakahiga na lang ng ganun yan. Alam mo, nakita niya yung pare, yung anointing na ba? Naabot pa niya yung kamay niya. Na-picturean ko yun, may picture ako noon. Naabot niya yung kamay niya sa pare. Naangat niya yung siya ng pare. So humihinga pa siya noon? Humihinga pa. Dumilat siya eh. So yun, pag abot niya ng kamay, parang, eto na, I surrender. Parang ganun yun, parang okay ganun. Na. Tapos sabi ko, pasundo na natin si mami. Sabi ko, mahirap naman yung makita ni mami na wala na. Sabi ko ganun.
Di pinasundo. Baba ng alas 7 na umaga. Di pagsundo kay mami, nagtataka siya, bakit daw siya sinusundo? Ang aga-aga naman daw. Hindi naman daw ganun ang sundo sa kanya, hapon siya usually dinadala. Sabi niya, bakit ang aga-aga? Bakit ganon? Eh ma, kasi si daddy, nahanap ka na. Ganon na lang, sinabi namin, simple lang. Tapos sa pagdating ni mami sa ospital, parang hinintay lang siya ni daddy. Pagpasok niya yung magpapasok na, wala na, ano na yung ni daddy. Flat na. So naabutan niya pa rin na may hininga pa yung daddy Konti. Nakita pa siya ng daddy niyo? Hindi na. Hindi na nakapikit na talaga. Wala na. Yun na inabot niya sa ospital. Hindi na, Dad, anong nangyari? Dad. Kasi mami ko nakadepende yung kay daddy. Kasi si mami hindi na niya nagagalaw yung right. Kasi na ano siya na mild stroke? Yung ano niya, yung brain yung kanyang brain operation na paralyzed ng half. Pero naka-recover naman, kaya lang ito yung apektado, yung right niya, yung arm niya. So hindi niya kaya magtimpla ng kape, ganyan. Saka diaper na siya, ganun. So nung nangyari po yung araw na yun, ang pinakamasakit sa buhay ninyo, paano niyo po tinake yung lahat sa family? Ay ako, hindi ko alam kung paano, basta parang ano na lang, parang totoo ba to? Ganun totoo ba to? Wala na ba talaga si daddy? Parang ganun yun, hindi pa rin siya pwedeng sabihin na tanggap mo na. Ganun, hindi. Hirap pa rin mag-sink in, no? Hindi nagsisink in. Hindi talaga nagsisink in. Kahit nalibing na siya, parang hindi pa rin nagsisink in kasi araw-araw mo kasama. Breakfast, lunch, dinner. Tapos biglang one day, hindi mo na makakasama. Parang isang pagising mo, asan na? Kulang na, wala na yung nakupo dito. Siya yung lagi nakupo doon, may upuan siya Padre de pamilya, yung upuan niya talaga yon. At mas mararamdaman mo yon kapag wala na yung tao sa mga inuupuan, hinihigaan, gamit. Yung gano'n. Ano nagpalakas ng loob mo? Na para mami ko, buhay pa mami ko Pero kumbaga napapaisip ko na rin kasi eto sa mother mo naman. Eto dito siya naman ang focus ngayon. Talaga ang dasal ko, Lord, ang una. Bigyan mo muna ako ng 1 taon. Pinag-pray nyo. Kasi yun, ganun usually, susunod ang isa. Actually, alam mo, ganun yun sa mga magpa-partner, di ba? Kapag hindi naghihiwalay. Hindi kinakaya ng sobrang kalukutan kasi nade-depress. Kaya nagkakaroon ng maraming sakit sa katawan dahil sa depression. So parang susunod yung asawa. Kaya maintindihan mo talaga minsan ang pamilya, hindi sinasabi agad kapag may, kumbaga nawala na yung malat sa buhay. Yung asawa, minsan hindi natin sinasabi, di ba? Parang pinapatagal pa muna natin. Natatakot tayo kasi baka may atakihin, sumunod, di ba? So, kumbaga ngayon, napansin mo na parang, eto naman dito ka man nakafocus. Nagalit ka ba sa ating Panginoon? Na hindi parang, man siya nagalit, question. Question nyo. Sabi ko, bakit naman? Sabi ko, ba't naman nabili? Sabi ko, Lord, diba, 1 year lang hinihingi ko. Kay mami. So, paano naman po yung nangyari sa mami nyo noong 2014? 2014, brain. No-operahan siya sa brain tumor. Binuksan siya dito. Binuksan yung ulo niyan. Tapos yun nga, 3 weeks kami noon sa hospital, yung ARN. 3 weeks kasi dapat hindi kami magti 3 weeks. Kaya na after operation niya, nagkaroon siya ng seizure stroke. Kaya siya na paralyzed ng kalahati. So, dapat hindi siya ganoon dapat normal siya makakauwi. Kasi ang galing ang ganda ng ng successful lahat. Yun lang na normal naman daw yun, yung magkaka-stress, na-stress. Tapos nagkaroon siya ng seizure, stroke, seizure, yun So paano to? Another pagsubok na naman. Another kasi paano to? Hindi, kumbaga mas mahal to, ha? Ay, oo. Sa gastusin. Lahat, back to zero ka, uulitin lahat yung CT scan mo. Paano ka nagsimula ulit? Marami naman tumulong sa amin during that time. So thankful pa rin kahit paano. May mga taong magbibigay, hindi ka pa humihingi. Pero bago po operahan yung mother ninyo, paano nyo nalaman na kailangan na siyang operahan? Ano po yung mga signs na nangyari nag-seizure. Doon po yung start. Oo, nag-seizure siya. Nung anak ko yung confirmation. Bakit po biglang nag-seizure? Hindi rin namin alam. Talaga, walang, parang asymptomatic. Parang sign. Wala talaga. Bigla na lang siyang, sabi ko, teka muna. Sabi ko, CCR na ako, maliligo na ako kasi yung anak ko, confirmation. Una na ako maligo para tapos na ako. Kaya pala hinihila, although maaga pa yun hinihila na ako umakyat sa CR. Yung mami ko nagsisisure na sa CR. Sa CR? Sa CR. Nakalak pa yun naririnig ko na lang siya, iba yung tono. Ganon yung mabilis na. Ganon. Ma, buksan mo pinto ma, kaya mo ba ma? Yun, nabuksan niya. Pagbukas niya, tulala. Pula ng mata. Sinampal-sampal ko yung ganito para tumigil yung ganon niya. So dinala niyo po agad sa hospital nun? Dinasteran ko lang panty, pinatakbo ko na sa
CR. Ano po Sa yung CR sa ospital. Ano po yung sinabi ng mga doctors? Bakit daw siya bigla nagkagano? Wala talaga. Hindi nila alam. Walang Yung sign pala, talaga. yung ano na yon, yung CT scan siya, yung BP, wala, normal. Alam mo, hindi naman ako doktor, pero parang naisip ko hindi kaya dahil sa sobrang depression or ano. Hindi connect? naman. Bigla na lang talaga. Wala, ganun siya. Kasi ano yun eh. Active yun, naglalaro ng mahjong yun eh. Kasi yung mahjong kasi maganda sa brain yan. Parang Mind game eh. Yun yung coping Actually, mechanism nyo nung nawala yung daddy nyo. Hindi, buhay pa Nagagano buhay pa. na- Buhay pa daddy okay. ko during that time. 19 sila namatay, 2019. Mm-mm. Magkasunod lang sila ng pagkakasakit. Ah. So, Pero daddy ko, nung kamuntik din. naoperahan naman po yung mami Si mami ninyo, naoperahan ano naman. pong nangyari after the operation? Paralyzed yung half niya, half body. Yun na yun. Inuwi namin siya paralyzed. Siyempre, pag paralyzed, hindi siya makakakilos, kailangan ng hospital bed. Ang daming kailangan yung mga diaper, sapin. Ang dami. Tapos yung gamot niya, isang nakalista sa isang buong kartolina. Di kayo din po yun. Ako yun. Tagapainom ng gamot, Oo. lahat. Kayo Oo. ulit. Chef, may tanong lang ako. Kung baga saan nangyari sa tatay nyo, ikaw ang nagbantay. Tapos pangalawa, sa nanay mo, ikaw lang lahat. Ano nangyari sa magkakapatid? Sa kapatid mo na, teka, bakit parang wala man parang lang? ako lang. Oo, parang ako lang. Ako lang lahat. May trabaho daw sila. But May still, trabaho sila. parents nyo yun eh. During that time, nung medyo kaya pa, kami muna mag-asawa. Tapos, nung medyo pa, mahirap eh, ang hirap, ng ganun pasyente, dahil complicated yun eh, stroke yun eh. Kumuha kami ng caregiver, one caregiver lang, na kasi yun lang ang kaya ng budget, isang buwan lang namin siya kinuha kasi hindi namin kaya. So, nung napag-anuhan na hindi namin kaya, back to zero, kami ulit nagbabantay, kami ulit ang nag-ano. Pero naman kaming kasambahay. Pero syempre, hindi mo naman yun pwede piasa. Ang kailangan, pag kayo sa kasambahay lang namin, babantayan mo habang kumakain kami. Ganun. Pero kami siya yung nagpapakain eh. Talagang hands-on kayo. Saka lalo pag madaling araw, di ba? Kami oras ng pakain hanggang 12 midnight. Ganyan. Tumutulong sila pag may pamangkin ako na pumupunta naman sa bahay pag wala silang pasok. Palitan. Oo, palitan. Malaking tulong yun, yung pagpapabantay ng mga pamangkin ko. Tapos, pag Friday, yung ibang may trabaho, yung dalawang babae, nagbabantay naman Friday, Saturday. Pero may mga pamangkin naman ako na lalaki na nandun pag wala silang pasok. So, gaano katagal po na inaalagaan niya yung mami niyo nung time na yun? Tagal yun kasi hindi siya pwedeng iwanan. Siguro mga 3 buwan na nandun siya sa bed. Kasi ano yun eh, the diaper yun eh, papalitan. Parang baby, naangat mo yung paa na gano'n, papalitan mo yung Pero nakapagsalita pa po siya, hindi na? Hindi siya muna nung nakakapagsalita, parang hindi la niya umuro. So, binilan lang namin siya na parang tab. Pag may gusto siya sabihin, pipindutin niya letter. Ganun. Para lang may masabi kasi hindi siya makasalita. Kasi meron siya ditong ni tuboy, pampakain, ang tawag NGT. Ang hirap din nun sa kanya. Hinuhugot yung araw-araw para kang buhay na, di ba? Hinuhugot niya yun, 3 beses na yata hinugot yun eh. Kasi ayaw na niya. Ayaw niya, gusto na daw niya kumain, kain na daw siya. Hanggang sa hinugot na niya yun, yung siguro mga 2 buwan na yun, hindi na daw niya, naamoy niya paborito niya eh, paksiw, isda. Hinuhugot niya ganun. Gusto na daw niya kumain. Tinawagan ko muna yung doktor. Sabi ko, Dok, gusto na daw kumain ni Mami, kanin, tsaka sabaw ng paksiw. Kain. Kumain naman siya. Kumain na siya. Simula okay na. Kumakain na siya normal. May sabaw-sabaw lang. Hindi na yung NGT. Kasi NGT, di ba, liquid lang yun eh. Gatas-gatas. Chef, si mother minsan magtanong ba na, bakit dito madalo sa akin to si ito? Dumadalaw naman yung mga siblings ng weekend, Saturday, Sunday. Hindi sabay-sabay, kumbaga, lang. Depende. Depende, mayroong lahat sila pag Saturday, Sunday. Pag Sunday, uwian na. Saturday, nandun. Friday, may pamangkin ako lalaki. Na pag tapos sa school nila, doon sila dediretso. Para ano naman nangyari. Bakasyon yata yung May, tama, bakasyon. So, nandun yung mga lalaki. Noong mga time po na yun, yung connection nyo sa Diyos, I mean yung faith ninyo, okay pa rin ba? Oo, kasi ako yung nakaatas doon sa gamot ni Mami. So, pinagpipray nyo pa rin? Kasi, saan ako kukuha ang pambili kung hindi ako bibigyan ni Lord ng blessing? Yung blessing, yun yung order. May bibili sa akin, may order sa akin, ano pambibili ko ng gamot? So, tuloy-tuloy pa rin po yung pagbibake nyo ng time na yun. So, nung dumating po yung araw na maalam na yung mami ninyo, what happened po that day? Mami ko kasi, hindi siya, nasa Santa Rosa. Nandun siya, kinuha siya sa akin nung eldest namin, nung October 3. October 3, tama.
Kinuha niya yun. Doon So, siya nagstay. naman ang nagbantay. Kinuha niya, oo, dahil basta kinuha niya. Okay. Di pagkakuha niya, di doon na si Mami. So, ako naman, hindi ako masyado napupunta doon kasi parang sa akin, it's about time. Ikaw naman. Kayo naman. Yung family mo naman ang hindi. Kayo naman, it's about time. Alagaan nyo naman. Mm-mm. Si Mami, maranasan nyo, paano mag-alaga. Although may caregiver silang nakuha. Mm-mm. Ako hindi. Nung time na nandito sa akin si Mami, kami lang. Nung namatay daddy ko, ang kailangan ko nun, kasama ni Mami sa kwarto. Mm-mm. So dahil walang tumatagal kay Mami na na kasama. Kasi 'di ba matanda masungit? Yes. Tama. Ayaw nila na si Mami masungit. Iba yung Iba yung nagpupunas. Gusto anak talaga eh. Ayaw niya, basta nagagalit siya, madali siyang magalit. Hanggang sa walang tumatagal ganun. So di siya nawala ng kasama. Minsan titakasan pa kami, may ganun eh. Ang nangyayari, kami mag-asawang katabi sa kama. Tatabi kami doon. Yung anak ko iwanan ko muna sa kwarto sa baba, sa amin. Kaya naman niya matulog mag-isa. Pagdating ng 2:00, magpapalit na ako ng diaper ni Mami. Sabi ko, Ma, 2 o'clock na, bababa na ako, napalitan na. Kasi gusto niya, kahit walang laman, gusto niya palit diaper. Para feeling niya basa, ganyan. Ma, bababa na ako, tutulog na ako 2 a.m. Si Dennis na may iiwan doon, yung asawa ko na. Tapos, ako na matutulog na, 2 a.m. Ganun lagi yun, ganun hanggat wala kaming kasama. Tapos pagdating ng mga 6:30, hatid naman ng asawa ko na anak ko sa school. Ganun na. Tapos Mami ko na, kaya na niya yun kasi maliwanag na. Nanonood na lang siya ng TV. Ganun yung namin, yung naging buhay namin. So, nung kinuha po siya ng eldest ninyo, doon po ba siya? Nagkasakit siya doon, nagkaroon siya ng, kunyari, seizure. Nag-seizure siya. Hindi na siya parang sunod-sunod na yun eh. Nagsunod-sunod na. Nagsunod-sunod na, tapos nagkaroon siya ng severe pneumonia. Yun ang kinamatay niya. Pneumonia. Severe pneumonia. Pero, Chef, hindi ka ba, kumbaga siyempre, ikaw yung talagang nagbabantay eh. During that time, hindi ka ba napakali nun na, siyempre, kung ano nangyari. Tumakbo ka agad nung nalaman mo yun? Ay, nung time na, itong last hospitalization ni Mami, talagang parang inano nila na, punta ka na dito. Na si Mami, ganyan. Ditakbo ako kasi may kantin ako doon. Yung kantin ko bago lang yung June 2019. Okay, pinagdasal ko yun. Sabi ko, Dad, punta ako lagi sa puntod na sa Dad, sana kung para sa akin to, kung maa-award sa akin to, bigay mo. Pero pag alam mong hindi ko kaya, huwag mo ibigay. Ganun naman lagi sasabi ko kay Lord, kung kaya ko, bigay nyo. Pag hindi, huwag nyo na. Huwag na, baka hindi ko kayanin, mapapahiya ako. Eh di, during that time na, nung last days na ni Mami, nasa hospital, nasa siya, ICU. Severe pneumonia kasi yung lunod na yung mo. Yung katawan mo, yung internal organs mo sa fluid. Yun yung severe. Kasi yung oxygen niya, hindi na siya pwede sa normal oxygen, BPAP na, yung high pressure. Yun na lang, doon na lang siya humihinga eh. So ngayon, kinausap ako nung siblings ko na iuwi na Mami ko ng bahay. That was Friday. Thursday ako kinausap ko, Jo, ang problema lang, ganito. Kailangan natin ambulansya. Ayaw pumayag ng hospital doon. Nadadali niya Mami ko sa babalik ulit sila sa Santa Rosa kasi malayo. Baka may mahinga ka ng tulong para sa ambulansya. Di kinausap ko yung doon sa kung saan ako may kantin kasi ninong ko naman yung may-ari. Nakiusap ako. Although may bayad pa rin naman yun. Di nakuha si Mami. So pumunta na lang doon yung ambulansya sa hospital na yun. Pag uwi, pag alis ng ambulansya, tsaka ako umalis. Sabi ko, bibili na ako ng damit. Yun ang pinakamasaklap. Tsaka nung pag-uwi ko ng Thursday ng gabi, yung alam mong kinabukasan, wala ka ng nanay. Kasi iuwi na siya sa bahay para mamatay. Sinabi po yun sa inyo na wala nang pag-asa? Pag naubos na yung Friday, ibabiyahe siya eh. Pag naubos na yung laman ng BPAP na yun, yung oxygen na yun, wala na. So, kinausap po kayo ng doctor ng time na yun? Sila, tapos ako sinabi na nila sa akin na ganun ng bala, yun ang plan nila. Ako'y sumunod lang. Kung yung sinabi nyo, susunod lang ako. So, nakauwi pa sa bahay? Nakauwi, doon siya namatay sa kwarto niya. Sa bahay namin. Tapos, ando na, di late ako, nauna siya sa akin kasi bumili, ano yung pinakamahirap, bibili ka ng damit na isusuot ng nanay mo sa wake. Damit niya. Nauna. Sabi niyo, dito na si Mami. Ayaw na, tinatanggal na niya lahat ng nasa ilong niya. Inaalis na niya. Ayaw na niya. Inaalis na niya. Sabihin mo, bulong mo kay Mami. Sabihin mo, hintayin si Jojo. Sabihin mo, pangalan ko, hintayin ako. Hindi, nakakalma. Pagbaba ko sa kotse, takbo na ako sa kwarto. Sabi ko, Ma, gano'n, Ma,
dumilat siya. Tapos niyakap ako. So, nagkaroon pa kayo ng last hug? Ako lang inihakap niya na gano'n, tsaka anak ko. Yung panahon na yan, anong nasa isip mo? Sabi ko, di ba, walang iwanan. Ganun. Ano yan, ma? So, wala na. Dito siya namatay sa kwarto. After ng pagyakap ninyo? Mga ilang minuto, kasi wala nang laman yung ubos na yung oxygen. At saka ano po kayo di ba malapit kayo sa mama nyo mula childhood nung kinikwento nyo kanina. Oo, talagang malapit kayo sa nanay. Long tail ako sa mami ko. Long tail. Kakampi ko, ayun yung yun yung typical na hero. Mami't daddy ko. Ayaw ng daddy ko na naaapi ako. Ayaw niya nang inaapi ako ng kahit sino. Lalo na sa kapatid. Ngayon, ayaw Chef, niya inaapi ako. Saan nangyari sa buhay mo ngayon, di ba? Nawala yung parents mo, no? Ngayon, natutupad yung pangarap mo. Kung nakikita ka ngayon ng nanay at tatay mo, anong gusto mo sabihin sa kanila? Kung proud sila, yun lang, nakikita nila yung lahat ng achievements namin, lalo na yung anak ko. Paborito nila yung anak ko. Palaki nila yung anak ko Baby pa yung anak ko siya, doon kami nakatira. Palaki nila yung anak ko. Kaya nung nawala yung mami at daddy ko, anak ko, apektado. Kasi close sila Kasi yun nagpalaki sa kanya talaga. Hindi dahil in-spoil siya, hindi ganun. Araw-araw niya kasama Nagbubuhat, pinapaarawan siya. Daddy ko yun. Daddy ko tumayong ama, kasi OFW nga yung asawa ko. Yun yung nakalaki niya. Makalolo na rin. Yun yung nakalaki. Nung halos magkasunod po na nawala yung tatay nyo tas yung nanay ninyo, ano po yung mga laman ng prayers nyo after mangyari lahat ng ito? Bigyan ako ng lakas sa loob. Yun lang, makamove on ako. Sa araw-araw. Sa araw-araw. Hindi naman kasi totally, ang grieving, hindi siya nawawala. Yes. Hindi. Andyan na yan, araw-araw nandyan yan. Bakit ako nga ng picture ng mami ko, umiiyak na ako. Ka-birthday ko, mami ko. Nung Monday. Birthday namin nung Monday. Belated. Kaya yung birthdays will never be the same. Kahit subukan kong kunyari, tawa-tawa ka, smile-smile ka, kunyari happy ka, pero deep inside your heart, malungkot. Ano pong pinaka nami-miss niyo sa mama? Lahat, kasi magaling magluto yun So, doon niyo po nakuha yung talento niyo sa pagluluto. Maingay yung bungangera, ganun din ako Sa ngayon, Chef, malakas bibig. Sa ngayon, Chef, meron pa bang kinikim-kim sama ng loob, kirot? Pinagdadasal ko na lang lahat yun. Kung ano man yung meron akong nararamdaman until now. Dahil nawala po yung parents ninyo, tas ang naiwan po kayong magkakapatid na lang. Paano niyo po hinahandle yung grieving together? Or okay ba kayo Kanya-kanya together? kami ng grieving. Kanya-kanya. Hindi kami together sa grieving. Kanya-kanya kami ng grieving. Pero ako, grieving ko, ako. Hindi, non-stop ako sa grieving. Hindi siya mihinto. Nandun lang siya lagi. Nagpapahinga. Ganun lang naman yan Nagpapahinga lang yung grieving ko, pero nandun pa rin siya. Hindi siya nawawala. Pero one day po ba, nag-wish kayo na sana maging okay din ang lahat sa amin? Kasi kami na lang yung naiwan magkakapatid Tsaka dapat kayo nagtutulungan, diba? Wini-wish nyo din po, pinag-pray nyo po ba? Sabi ko, alam ko yun, in God's time. Na sana magkaayos-ayos kayo. Kasi kailangan ko muna mag-heal. Kasi, ang daling sabihin, okay ka na, napatawad mo na, pero deep inside your heart, hindi ka pa pala okay. Ano, plastikan. Pero ang mahalaga po dun, yung, kumbaga open kayo, for na one day, baka sakali, siguro, na maging okay ang lahat. In time. In time. Si God lang may si Lord lang may makakaalam nun kung kailan siya mangyayari. Yes. So, alam nyo, sa lahat ng pinagdaanan nyo, ang tapang nyo po, para harapin lahat ng ganito. At, meron kayong katuwang yung asawa ninyo. Yes. Diba? Bigay din natin yung credit kay sir. Kasi diba, siya yung kahalinhinan nyo sa pagbabantay, pag-aalaga. Alam nyo, shifting sila Halitan sila yung nagawa niya sa magulang ko, hindi niya nagawa sa magulang niya nung namatay. Kasi nasa abroad. Kamamatay lang ng father niya. Nilibing namin ng August. Hindi niya yung naalagaan. Kasi nasa abroad. Pero nakasama niya yung bago mamatay. Hindi namin alam na may sakit na. Pagbalik niya sa Spain, wala pang ilang linggo, nagkaroon ng lumabas lahat yung sakit, 3 cancer. At mahirap yun na hindi mo makasama hanggang sa huling. Nasa malayo. Nanonood lang kami sa video sa Messenger. Hanggang sa makatulog kami ng baling araw, ganun ang buhay namin hanggang sa nawala ng February ng 2025.
Nanonood lang kami, tatawagan siya ng bunso nilang kapatid. Para makita lang tatay lagi. Araw-araw yun. Walang ano yun. Nanonood lang kami sa Messenger. Namamalansya siya, manonorin yung tatay. Natulog lang ang tatay. Ganun. Yun lang ano ko sa kanya na hindi niya nagawa. Nagawa niya sa magulang ko, pero hindi niya nagawa sa sarili niya magulang. Hindi naman niya ginusto. Totoo. Ganun lang yung alam mo naman tayo mga Pinoy, no? As long as kaya natin talaga, uwi talaga tayo para iba yung bantay, makita mo at mahawakan mo. No? Hindi naman ganun kadali. Sige, punta na ako dyan bukas. Hindi lang naman kubaw lang yan. Pumunta ka dito. So ngayon, sinasabi nyo nga po, ang grieving hindi natatapos yan. Ngayon po siya yung katuwang nyo sa pagkakataong ito. Ano po yung gusto nyo ipagpasalamat or sabihin sa asawa ninyo? Alam naman niya salamat sa lahat, diba? Lagi nandyan yan, nakikinig lang yan, hindi nagsasalita. Alam mo naman, alam ko naman yon, basta nandyan lang yan lagi, nakasupport. Kasi asawa ko hindi yan masalita. Hindi siya showy. Hindi siya ganun tao. Pero pag nagsalita yan ng ayun lang, magtago ka na pag galit. Tama sir, no? Yung pala may impact pag talagang tatahimik lahat. Yung mga tao ko takot sa kanya pag nagsalita na siya. Nagdadabog pa lang yun, ha? Nagdabog siya doon. Hindi kumain yung isang tao ko sa takot. Nako. Kasi hindi siya nagsasalita eh. Pero ganun yung way niya. Galit siya. Dadabog na lang siya. Para di siya makasakit siguro. Hindi siya nagsasalita. Wow. Sa ano niyo naman po? Sa anak ninyo? Naku, lalo na best friend ko yun eh. Lahat ng sama ng loob ko, alam nun. Lahat from sa kanila. Sama ng loob ko sa kanila. Ano gusto niyo pong sabihin sa kanya? Hindi, syempre mahal na mahal ko yun. Isa lang yun eh. Magkasakit na ako, wag lang siya. Para ma-experience pa niya yung buhay na yung pinaghirapan niya sa pag-aaral niya, mapakinabangan pa niya ng matagal. Yun like kung dinadasal kay Lord, good health sa anak ko. Para maranasan niya yung tunay na buhay, bata pa. Dahil kung mininalo kay Lord, huwag mo yung pababayaan na magkasakit kasi may anak pa akong gusto kong makita mag-asawa. Na parang wala namang bahala. Parang gano'n. Parang kayo pa yung galit. Kalimitan Iba generation. Ayaw nila mag-asawa. Totoo po yan. Ayaw nila, gusto nila jowa-jowa, gano'n lang. Pero parang plano, mga pamangkin ko, mga wala pang asawa. Pero may mga jowa-jowa. Para pagdating sa kasal, Ayan, teka muna. Alam niyo, sa dami po ng pinagdaanan nyo sa buhay at sakit na naramdaman ninyo, ano naman po yung laman ng prayers nyo ngayon para sa mga susunod pang mga taon? Ano yung mga wish ninyo? Ang gusto ko lang, good health sa family ko. Yun lang. Yan talaga eh. Kasi syempre, nagkakaedad na ako, 52 na ako. Good health, gusto pang makasama yung anak ko, kung mag-aasawa man siya. Gusto ko siya makita na bumuo ng sarili niyang pamilya. Pasalay ko lang sinasabi, pa nagtrabaho ka na, wala kang obligasyon sa amin. Trabaho mo, pera mo. Kaya ka nagtatrabaho si mama para sa aming pagtanda. Na hindi kami mamemerwisyo ng anak. Diba? Yun ang ayoko maranasan ng anak ko, yung hirap na sa kakukuha ng pampagamot sa amin. Kasi pinagdaanan nyo lahat pinagdaanan namin lahat. Ayoko nyo. Kasi mag-isa lang siya eh. May takot sa Diyos. May takot sa Diyos. Catholic school naman siya lahat ng kanyang naging school. Catholic school naman. Ay, grabe. Naku, maraming salamat. Very inspiring story. Salamat, Chef Jojo. At saludo po ako sa inyong katatagan. Biruin nyo, kinaya nyo lahat ng yun. Kaya talaga ang wish ni Chef ay yung good health. Kasi iba kapag health ang tumama sa atin, ang hirap eh. Tsaka lalo na sa akin, as nag-iisang anak, eto, syempre sa ngayon, okay pa yung pera. Syempre, darating naman tayo doon. Ngayon, nakakakuha ko ng, kumbaga, ng yung mga nasasabi ninyo, na pwede kong, kung isang magulang ko, hindi ko iiwan na magkasakit. Nag-iisang anak eh, wala akong kasama eh. Kaya na pwede mo naman silang iwan kung gugustuhin mo. Yes, oo. Pero mas pinili ko na mag-stay. Totoo. Kaya ang swerte po ng mga magulang nyo sa inyo. Na hindi niya pinabayaan. Hanggang sa dulo. Blessing po kayo sa kanila. Ay, nako. At dahil dyan, nako, sorry po at pinaiyak namin kayo. Pasensya na, Chef Jojo. Pero bibigyan pa rin tayo ng cake ni Chef. Alam niyo, gusto po namin ayan, sasabihin pa lang namin. Kara nakita ko, nakaganon ako eh. Ikaw talaga, G. Chef Jojo, thank you Napaka ganda ng iyong storya.
Yeah, so meron po kaming inihahandog, lalim inihahandog na Ang lalim, certificate partner para sa inyo. Ito po, paghanga at pagkilala kay Jojo Javier para sa pagbabahagi ng inyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsisilbing inspirasyon sa bawat pangga. Pinagkakaloob ngayong October 16, 2025, 4 p.m. ng hapon, 3rd floor E-Square Building, Barangay North, Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat. Ayan. Chef Jojo, para po sa inyo. At wait, there's more. And there's more from MX3. Thank you. Thank you. Baka may gusto po kayong pasalamatan. Chef, kaya ito po. Ay, oo, meron. Sige po, go. Thank you MX3 family. Siyempre, lagi naman nakasupport sa akin ng MX3 kahit anong hilingin ko. Pagka humihingi ako sa kanila ng sample, talagang andyan lang sila. Thank you rin sa inyo sa lahat. Gusto ko pwede ba mo-promote? Sige po, go po. Ay, patiin ko muna yung yung Team Sweetelicious ko. Ayan, nasa bahay, nanonood dyan. O, diba, hello, Lydia, William, Bebang, at saka si May, at saka si Isay. Hello sa inyo. Anak ko, Janine. Hello. Tapos open na ako ng cafe ko. Ayan, ito na, promote nyo na po. Sige po. 3rd week of October, soft opening kami sa cafe sa Pasig. Pwede masabihin? Opo. Malapit lang dito. Malapit lang. Sweetelicious Cafe and Bake Shop sa Mission Hospital. Yung lobby, sa lobby lang. Ganon. Anong name po ulit? Sweetelicious. Ako po si Jimbolicious. Pwede ha. Wow. Congrats po Chef Jojo. Thank you. Ako, ayan, mga pangga, pwede nyo puntahan ha. Ayan. So, maraming salamat po. Thank you, Chef Jojo. Sa lahat din ng mga panggapo natin, isang araw na naman, na punong-puno ng inspirasyon. At syempre, si Chef Jojo Javier, maraming salamat po. At syempre, sa mga panggapo natin, abangan nyo po lagi kami dahil sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Siyempre, tuwing Webes, mapapakinggan po ang kwento ng inspirasyon na talaga namang matututunan at mapapag-aaralan natin, di ba? Yes. At ito po ang hatid sa atin ng MX3. Dito ako Believe. At ako po ang inyong Jimbolicious DJ na si Jimbo, ang aking partner. At ako naman si Gandang Kara, ang nag-iisang chicks ng radyo. At sa ngalan po ng aking partner na si DJ Sheena, ito po ang Believable Stories ng Same pero Iba! We are number 6.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo. Ay, nako.